Magandang araw mga kahinog. Para sa inyo ito, may tanong tayong napakaseryoso mula sa isang subscriber na 38 years old pa lang. Dok, bakit parang ubanin na ako? Ano ba ang pwedeng gawin para mapigilan ang pamumuti ng buhok? Ito ay isa sa pinagkakaraniwang reklamo at takot ng mga Pinoy. Ang unang hibla ng puting buhok na parabang sumisigaw ng, "Hoy, tumatanda ka na!" At ang madalas na sagot sa atin, "Hayaan mo na, natural lang yan, mana yan sa lahi." Pakinggan niyo ko, dahil yan ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniniwalaan natin. Oo, may papel ang genetics, pero kadalasan, isa lang itong madaling palusot. Ang totoo, ang pamumuti ng buhok bago ang edad 50 ay isang malakas na babala, isang pulang bandila na iwinawagway lang katawan mo na may nawawala, may kulang o may nasisira sa loob. Ang buhok natin ay kulay itim dahil sa melanin, isang pigment na ginagawa ng mga maliliit na pabrika sa ugat ng ating buhok. Kapag nasira o humina ang mga pabrikang ito, hihinto ang produksyon ng melanin at ang lalabas ay puting buhok. Bakit sila humihina? Maaring dahil sa matinding stress, kakulangan sa nutrisyon o maagang pagtanda ng cells dahil sa oxidative stress. Isipin mo na lang na kinakalawang ang mga pabrika mo sa loob. Kung binabaliwala mo ang uban mo ngayon, para mo na ring binabaliwala ang kalawang na kumakalat sa buong sistema mo. Kaya, sa video na ito, hihimain natin ang 7 natural at siyentipikong gamot para sa pamumuti ng buhok. Mga pagkain at remedyo na hindi lang basta pampabalik ng itim, kundi pampalakas sa ugat ng buhok at panlaban sa mismong proseso ng pagtanda. Pang-una sa ating listahan, kamote, sweet potato. Ang simpleng kamote na madalas mong isnabin. Ito ang numero 1 pagkain na dapat mong kainin kung gusto mong labanan ng uban. Bakit? Dahil ito ay may dalawang sandata. Una, copper. Ang copper ay parang semento sa paggawa ng melanin. Kahit gaano karami ang hollow blocks mo, kung walang semento, walang mabubuong kulay. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa copper ay isa sa nangungunang dahilan ng maagang pamumuti. Pangalawa, mayroon itong beta-carotene na ginagawang vitamin A ng katawan. Isang marakas na antioxidant na nagpoprotekta sa hair follicles mo mula sa pagkasira. Sa halip na kumain ng french fries na puro mantika, piliin mo ang nilagang kamote. Gawin mo itong merienda 3 hanggang 4 times a week. Pangalawa sa ating listahan, malunggay tea. Alam na nating lahat na superfood ang malunggay, ngunit hindi lang ito pampagatas o pansahog. Ito ay isang kumpletong hair vitamin na nasa dahon lang. Ito ay mayaman sa iron, zinc, B vitamins at antioxidants na sabay-sabay na lumalaban sa uban. Ang mga antioxidants nito ay parang mga sundalo na pumapatay sa free radicals na siyang sumisira sa mga pabrika ng melanin mo. Bukod pa rito, nililinis nito ang iyong dugo na nagdadala ng sustansya sa anit mo. Kung marumi ang dugo mo, marumi rin ang sustansyang dumarating sa ugat ng buhok mo. Kaya uminom ka ng 1 baso ng malunggay tea araw-araw. Pakuluan lang ang dahon at inumin. Huwag mong sabihing mahirap yan dahil mas mahirap tanggapin na sa edad na 40 mukha ka ng 60. Pangatlo sa ating listahan, ginger plus olive oil scalp massage. Ito ay isang matandang sikreto mula sa Asia na may siyentipikong paliwanag. Ang luya ay may gingerol, isang natural compound na nagpapabuti ng blood circulation. Isipin mo ang anit mo ng parabang hardin. Kung walang sapat na daloy ng tubig, mamamatay ang mga halaman. Ganon din sa buhok, kung hindi malakas ang daloy ng dugo, mamamatay sa gutom ang ugat ng buhok mo at titigil ang paggawa ng kulay. Kapag minasahe mo ito sa anit gamit ang olive oil na mayaman sa vitamin E, hindi mo lang pinapaganda ang circulation, binibigyan mo pa ito ng direktang nutrisyon. Grate mo lang ang konting luya, ihalo sa 1 kutsaritang olive oil at imassage sa anit. Gawin ito 2 times a week, iwan ng 20 minutes bago magbanlaw. Naglalaan ka ng oras sa social media, pero ang 20 minutes para sa buhok mo, tinatamad kang gawin? Pang-4 sa ating listahan, itlog, lalo na ang pula. Napansin mo ba kung bakit ang buhok ng mga lolo at lola natin sa probinsya, kahit matanda na, ay mas buo pa rin at maitim? Isa sa mga sikreto nila, sariwang itlog.
Ang pula ng itlog ay isang multivitamin sa buhok. Ito ay may biotin na siyang building block ng keratin, ang protina ng buhok. May folate at B12 ito para sa malusog na red blood cells na nagdadala ng oxygen sa anit mo. At may omega-3 fatty acids ito para sa makintab at matibay na buhok. Kung lagi kang kumakain ng processed food, tiyak na kulang ka sa mga ito. Ang payo ko, kumain ka ng isang itlog kada araw. Huwag mong iprito sa sandamakmak na mantika. Gawin mo itong boiled or steamed para makuha ang buong benepisyo. Panglima sa ating listahan, black sesame seeds o linga. Ito ang sekreto ng mahahabang buhay na lahi tulad ng mga Chino. Ayon sa kanila, ang linga ay pampalakas ng atay at kidney na dalawang organ na direktang konektado sa kalusugan at kulay ng buhok. Sa modernong siyensya, napatunayan na ang linga ay siksik sa copper, zinc, iron at vitamin E, isang kumpletong package para sa paggawa ng melanin. Madali lang itong gawin pero dahil hindi natin alam, binabaliwala natin. Maghalo ka ng isang kutsaritang toasted na linga sa iyong lugaw, kanin o oatmeal araw-araw. Napakaliit na pagbabago pero napakalaking epekto sa lipas ng panahon. Pang-anim sa ating listahan, amla, Indian gooseberry. Hindi to karaniwan sa Pilipinas pero sa India, ito ang banal na gamot para sa buhok. Bakit? Dahil ito ay isa sa may pinakamataas na vitamin C content sa buong mundo na mahalaga sa paggawa ng collagen na nagpapatibay ng buhok. Mulit ang tunay na magic nito ay ang kakayahang direktang gisingin ang mga natutulog na pigment cells. Sa Pilipinas, makakabili ka ng amla powder online o sa mga Indian grocery. Napakadaling gamitin. Ihalo lang ang isang kutsarang powder sa coconut oil, ipahid sa buhok mula ugat hanggang dulo, iwan ng 30 minutes bago magbanlaw. Kung seryoso kang labanan ng uban, hahanap ka ng paraan. Pangkito sa ating listahan, avoidance of triggers, ang pinakamahalaga sa lahat. Walang silbi ang lahat ng gamot at pagkain na ito kung araw-araw mo namang sinasaksak sa likod ang sarili mong katawan. Ang pamumuti ng buhok ay pinapabilis ng mga ito. Pagpupunyat. Habang tulog ka, nag-aayos ang katawan mo, kasama ang hair cells. Kung puyat ka, walang pag-aayos na nangyayari. Junk food. Ang instant noodles, delata at chicherya ay walang dalang nutrisyon. Para kang nagbibigay ng basura sa pabrika mo at umaasang gagawa ito ng ginto. Pananigarilyo. Bawat hit ng sigarilyo ay kumikitil sa daloy ng dugo sa iyong mga ugat. Ginugutom nito ang iyong anit. Stress? Ito ang pinakamalakas na kalaban. Naglalabas ito ng hormone na cortisol na direktang pumapatay sa mga melanin-producing cells. Harsh na chemical, ang madalas na pagpapakulay at paggamit ng matatapang na shampoo ay parang pagbubuhos ng asido sa hardin ng buhok mo. Mga kahinog, ang pamumuti ng buhok ay hindi lang issue ng edad. Ito ay isang salamin ng iyong internal na kalusugan. Kung mayon pa lang ay apektado na ang buhok mo, paano pa ang puso, atay at kidney mo na hindi mo nakikita? Huwag mong iasa sa tinte ang solusyon. Magsimula ka sa loob. Kung marami kang matutunan, paki-like po ang video at i-share ito sa mga kaibigan mong nag-aalala na rin sa kanilang mga uban. Malay mo, ito na ang wake-up call na kailangan nila. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nagpapaalala, stay healthy, stay informed, at ibalik ang tunay na kulay ng iyong kalusugan at ng iyong buhok. Maraming salamat po and God bless.